Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta kayo dyan? Sana okay lang ulit kayo dyan and nasa mabuti kayong kalagayan lahat mga ka-dreamers. So yun, pag-usapan naman natin kung kailangan ba talaga ng experience kapag ka pumunta ka dito sa Canada. Okay? So, based sa experience ko at sa mga nandito na, sa mga kaibigan ko at sa mga naririnig ko na mga pumupunta dito, guys, kailangan po talaga ng experience kapag pupunta ka dito sa Canada. Okay? Wala pa po akong naririnig na pumunta dito na TFWP, mga ka-dreamers, na hindi sila nagkaroon ng experience. Dapat po talaga may experience ka, lalo na kung nasa food industry ka mga ka-dreamers. Kailangan nyo po talaga ng experience para makapunta po talaga kayo dito. Yun po yung pinakamahalaga. Pera na lang mga ka-dreamers kung ang gagamitin mong pathway is yung pwede kang mag-student visa. Ayan, pag nakakuha ka ng open work permit dito, ayan, pwede ka pong mag-apply dito ng kahit anong trabaho na walang experience. Pero syempre, advantage pa din po kapag may experience. Kagaya ng Tim Hortons, McDonald's, or kahit na ano pang fast food dito, minsan po, kahit hindi po related yung experience nyo, is tumatanggap po sila. Okay? Basta po trainable ka, and then willing to accept new challenges, and of course kaya mo mag-multitask. Ganun po sila dito, hindi naman po sila maselan. Pero ulitin ko, advantage po kapag may experience kayo, lalo na kapag hindi nyo feel ng food industry like accountant, engineers, ganun, or pwede rin po sa mga farming, ayan, yung mga hindi man po kayo, mga welder, ayan, pag may experience po kayo, talagang solid po yung pasahod po dyan, and hindi po kayo magsisisi para sa akin. Okay? So, kung open work permit ka din sa spousal, ayan, pwede rin po yan na pagdating mo po dito is makahanap ka rin ng trabaho, as in open work permit ka tapos wala kang experience dito, pwede kang pumasok sa mga supermarket, pwede kang pumasok sa Tim Hortons tulad ng sinabi ko, ganun po. Pero po once sa TFWP ka and mag-agency ka like Mercan, IPAMS, and kung ano pa man po legit na agency, nag-aano po sila, chine-check po talaga nila yung experience nyo, kung gaano na kayo katagal sa industry na yon, at higit sa lahat nakakaroon din po ng mga background checking. Okay? And then bukod po doon, kahit mag-apply po kayo sa job bank, okay, nagre-require din po talaga sila ng experience. Kasi minsan kapag nag-direct hire ka sa job bank, yung mga employer po ngayon is pino-forward na po nila sa mga ibang agency. So yung mga agency, tinitignan nila, ina-assess nila kung qualified ka ba makarating dito dahil sa experience mo. Kaya medyo nagkakaroon na po doon ng alam niyo yun, pagpigil. Kapag wala kang experience, minsan nade-deny po yung application kahit na interview na ni employer. So sa lahat ng mga nagbabalak kung pumunta dito, make sure nyo po na maganda po yung experience nyo, and talagang alam nyo yun, talagang mailalaban nyo po yung sarili nyo, experience nyo. Kahit tanungin pa kayo ng agency, kahit mag-background check pa yan, is goods po talaga dapat. Okay? So yun mga ka-dreamers, sa nagtatanong sa akin na yan, ayan na po yung sagot ko, and sana nakatulong to sa inyo at sa inyo na mga mag-share pa po nitong video na to. And sa mga gusto pa pong mag-apply papunta dito sa Canada, follow nyo lang Emmanuel Ibido, yan sa YouTube channel ko po. So may mga video po ako dyan para kung paano makarating po dito as TFWP. Okay? So mga ka-dreamers, maraming salamat sa inyo. Ingat kayong lahat, and gusto ko lang sabihin sa inyo ulit na walang susuko sa pangarap. Lagi nyong pagbutihan. Kung madapa man kayo o alam nyo yun, maramdaman man kayo ng panghihina, bangon mga ka-dreamers. Tandaan nyo yung pangarap nyo, naghihintay sa inyo, kailangan nyo lumaban para matupad nyo yun. At higit sa lahat mga ka-dreamers, samahan nyo ng gawa and then ng dasal. Okay? Positive vibes lang po tayo lagi. Spread the good vibes mga ka-dreamers para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po sa support ng tunay mga ka-dreamers. God bless you all. Peace yo.